Hey everyone! Welcome back to my channel. Sa video na ito, gusto kong pag-usapan kung ano ang mga diferensya or differences ng ESL teaching sa regular school teaching. So kung isa kang teacher na galing sa regular school, let's say nagturo ka sa high school, sa elementarya, or even sa kolehiyo, baka magulat ka pag lumipat ka sa ESL industry. Kasi ibang-iba ang setup ng pagtuturo ng ESL. So, marami akong tatalakayin na pagkakaiba or differences ng ESL teaching sa regular school teaching. Pero, ang unahin natin, ang pinakaunang pagkakaiba ng pagtuturo sa ESL ay ang classroom setup. So, ang classroom setup ng ESL ay isa lang kwarto kung saan kasya lang kayong dalawa ng iyong estudyante. So, karaniwan, pag baguhan ka sa ESL, ang tuturuan mo ay one-on-one class. So later on, pag tumagal ka sa iyong paaralan or sa school na pinasukan mo, maaari ka nilang bigyan ng group classes or special classes kung saan meron kang more than one student. Pero usually, sa isang baguhang ESL teacher, ang ibibigay sa iyo ay isang one-on-one class at maaari kang magkaroon ng 8 classes in one day. So, ito ay nakakagulat para sa mga bagong teachers na galing sa regular schools. So, ang setup nyo ay isang maliit na classroom kung saan kasya lang kayong dalawa ng iyong estudyante. So, depende sa laki ng school na pinasukan mo. Some schools will provide a big room with a window and you have enough space to put your stuff. For example, you can put a shelf or decorate your classroom. But in most cases, isa lang itong maliit na cubicle kung saan kasya lang ang isang lamesahan at dalawang upuan kung saan magkaharap kayo ng iyong estudyante. So para sa mga baguhan sa ESL teaching, ito ay hindi komportable para sa iba, lalo na kung hindi ka sanay na kaharap mo ang iyong estudyante. So sa one-on-one teaching, marami kang ma-encounter na problems such as number 1, ang COVID. Kung umubo ang iyong estudyante sa iyong harap, kailangan mong mag-mask or minsan may sakit ang estudyante, maaari kang mahawa sa anumang sakit nila. Kaya, or the usual problems of teachers is that in the morning, karamihan ng mga estudyante ay hindi pa nagsisipilyo or hindi pa kumakain, kaya sila ay may masamang amoy or may mga estudyanteng hindi naliligo dahil nakatira na sila doon sa eskwelahan na parang dormitoryo, kaya minsan hindi na nila naasikaso ang kanilang hygiene. So ito ay karaniwang problems ng ESL teachers sa pagtuturo ng one-on-one class. Ito ay connected sa classroom management na aking tinatalakay ngayon na isang major na pagkakaiba sa pagtuturo ng ESL sa regular school.